Good day mga kabuting team, may gagawin tayong ito, trabaho na naman to mga kabuting team. Bali, back job to mga kabuting team. Back joban ako mga kabuting team eh. Ang ginawa ko dito mga kabuting team, ang una natin dito ginawa, kasi dinala ng customer, yun ang complaint nila, sira LC. Tapos, madumi. Tapos mahina daw lumamig. Ubod talaga siya ng dumi mga kabuting-ting. Napakadumi, grabe. Wala mapagsidlan ng dumi sa dumi. Ngayon, yung nilagyan na natin ng LEC, okay naman yung takbo ng mechanism. Diretso yung takbo, hindi siya umaalog. No? Tapos, nilinis natin. Yung nalinis natin, talaga na-confirm natin na wala talaga siyang lamig. Talagang wala siyang prion, ano? Talagang ganon. Bali, yung ginawa na naman natin, ang ginawa natin dito, siyempre, pag walang prion, siyempre, checkin natin yung kung bubutasin siyempre natin, ano? Binuksan natin yung, pinutol natin yung tubo para malaman natin kung talagang wala siyang, kung may prion siya, wala. Kasi pag may prion yun, pag butas mong ganon, may prion, lumabas, madaming prion, loose compression ng motor, kaya hindi lumalamig. Ito naman, yung pinutol natin dito, wala talagang prion, halos parang sumitsit na lang mga kabuting-ting eh. Kaya ang ginawa natin, syempre, walang prion, niligtas din natin yung dalawang tubo, no? Yung evaporator at saka yung sa condenser. Inano natin, niligtas natin ng 400 PSI o 450. Kasi ano lang to, R22, medyo mababa lang ang pressure niya, nasa 180 lang ang pinakamataas. Pinakamataas na pressure niya, ano, ang pressure niya 180, di ba? 160 nga lang eh, R22 eh, ang prion na 'yon, ang pressure. Nilagyan natin ng 450, ganon. Pero mga 1 linggo lang, 2 linggo, wala ang lamig. Pero wala talaga ako nakitang butas mga kabuting-ting. Kaya ang gagawin natin dito, general process ang gagawin natin dito mga kabuting-ting. Para hindi na tayo mabakjaban mga kabuting-ting. Pati motor, ilulubog na natin mga kabuting-ting. Kasi yung motor na yan, pwede ring masira ang ano niyan eh. Pwede ring dyan merong magkaroon ng leak yung compressor. Minsan yung sobrang kalawang dito, di ba? Tsaka yung dito, kinakalawang yan. Dyan, nagkakaroon ng leak yan. Hindi ko kasi nilubog yan, no? Bali ngayon, ilulubog na rin natin tong compressor. Kasama yan. Kumbaga, general reprocess tayo. Katulad nito. Yan, kasi dyan eh. Dyan kasi, dyan sa may pinakaparang ano niya. Yan, yung tinatayuan ng terminal na yan, na ano din yan, nabubutas. Kasi sa sobrang init, parang nagkakaroon siya ng, minsan nasusunog pa nga yan eh. Kaya ang gagawin natin mga kabuting-ting, panoodin lang natin kung paano mag-general reprocess o masunod-sunod tong back job na to, no? Kasi tayo mga technician eh, hindi naman maiwasan ng back job mga kabuting-ting. Kasi pag tayo nababack joban, minsan ang kulang natin, yung minsan yung equipment, kulang tayo sa equipment. Kaya nahihirapan tayong gawin yung unit na mapatino kasi kulang tayo sa equipment. Doon nagkaroon ko ng back job ang technician. Pero kahit may equipment ka, kahit may equipment tayo, kung mali naman ang impormasyon na ibinigay sa atin ng may-ari dito sa kanyang unit, eh hindi rin natin mape-perfect yun, mababakjaban pa rin tayo kasi mali nga yung impormasyon na binigay sa atin. Tapos ni-repair natin, iba yung nasabi o kaya kulang yung sinabi doon sa unit, mababakjaban tayo. Ganon tayo nababakjaban. Kasi minsan bumabase tayo dun sa ano ng customer natin, sa informasyon nila. Kasi doon natin nakukuha yung history ng unit, kung ano nangyari sa kanya doon sa customer, no? Kasi sila ang gumagamit, siyempre sila ang nakakaalam kung ano ang problema ng unit. Pero yung sira, hindi nila alam. Yung problema lang, itanong mo lang sa technician, sabihin lang kung ano talaga ang mga nagiging problema. At tulad, walang prion, tapos pala maingay pa pala. Hindi nila sinabi. Ngayon, pinadala mo. Pagsalpak dun sa kanila, sasabihin nila maingay. Yung pala, sabi nyo, lamig lang. Yung pala, maingay pa pala yan.
o kaya namamatay-matay, hindi makikita ng technician yon. Mali yung sinabi ng customer, yung impormasyon na binigay sa iyo, kaya kami siya nababakjaban. Tapos yung overstock na unit, pinagawa pa sa iyo, yung minsan nagkakaroon ng complicated trouble, kaya nababakjaban tayo. Ngayon sa overstock, ano ba na-stock nga yung isang unit na yon, wala talaga tayong magagawa doon kung magkakaroon ng back job, kasi kahit yung customer mismo, hindi rin nila alam yun kasi nga na-stock nga lang yon. Minsan, alam din nila yung unit na yon, yun lang ang sira. Tapos, siyempre na-overstock, hindi rin alam ng customer yon. Ngayon, pag na-backjaban tayo, ngayon na lang natin di malalaman kung ano pa ang talaga pang sira doon sa pagkaka-overstock ng unit, no? Ngayon, gagawin natin to. Ngayon, panoodin natin mga kabuting-ting kung paano natin susolusyonan tong problemang ganito na katulad na ito nga, nag-backjab. Ngayon, ang gagawin muna natin mga kabuting-ting, pukunan muna natin siya ng pressure, yung compression, kung kaya niya pang mag-compress ng mga hanggang 400. Lalagyan natin dito ng charging valve, tapos i-open natin ang charging line para pumasok ang hangin doon, lumabas dito para makuha natin yung tamang pressure na kaya pa ng motor. Baka mamaya kasi, siyempre nga matagal na to, wala naman ako na-trace na butas, yung pala natuyo na lang isa loob. Natuyo na lang isa loob, siyempre masisira yung piston ring. Yung piston ring na yon, doon pag nasira ang piston ring ng isang mechanism, magkakaroon ng compression na loose compression kasi hindi siya pitch yung gumagalaw ang piston. Kaya pag matagal nga itong stock na rep na tong unit na to na aircon, kailangan kunin na natin dito yung pressure, compression niya kung okay pa, kasi baka mamaya natuyo na yung langis, siyempre o kaya tumigas na yung langis, hindi natin alam, basta na-stock daw to, baka mamaya okay na bumobomba yung piston, nagkaano yan yung nagkaroon ng loose compression dahil napudpud yung piston ring, kasi nga kung natuyuan ng langis. Kaya yun ang una natin gagawin. Ngayon pag pumasa sa pressure, sa compression niya, okay naman, ilulubog na natin kasama yung motor, para maayos na natin yung system ng tubo nito. Halimbawa mga kabuting-ting, pag halimbawa nililigtas nyo yung motor, nililigtas natin yung motor na yan, pinipressurean natin, pag hindi siya nakakuha ng 400 to 400 to hanggang 450, humihina yung compression niya. Pag mataas ang amperahe, pwedeng pwedeng capacitor o kaya yung mismo motor na sira, no? Pero yung mahina ang compression, hindi tumataas ang amperahe, ang sira na talaga nun, yung motor, loose compression na siya. Pag hindi tumataas yung amperahe, doon sa amperahe mismo talaga ng unit na to, kung ano yung input amperes neto. Halimbawa, input amperes neto, 4.2. Tapos, nilagay mo rito 3 pa lang, mataas na, baka sira lang ang capacitor o kaya yung motor, no? Pero kung sakali namang kung sakali namang naglulus din siya, halimbawa dito hindi naman tumataas ang amperahe, hindi siya tumataas ang amperahe, di ba? Kasi dito tayo maglalagay ngayon kasi hindi na natin dito puputulin. Baka mamaya, hindi lang makaipon ng hangin dahil dumadaan sa mga butas-butas dyan, no? Minsan ganun din, no? Kaya mas maganda, dito na lang kaya natin buksan mga kabuting-ting para sigurado tayo. Dito na lang natin lagyan ng valve, no? O sige, dito na lang kasi pag dito, baka sumablay tayo Dito na lang tayo sa pinakaunahan ng motor. Ang gagawin muna natin, wag muna natin kalasin. Paandarin muna natin. Lagyan ko muna ng mga valve mga kabuting-ting, sige. Saka pala mga kabuting-ting, pag tayo nababakjaban mga kabuting-ting, huwag tayo masisira ng loob. Kasi minsan ang backjab talagang natural lang sa technician niya, lalong-lalo na sinasabi ko nga sa inyo. Nababakjaban tayo pag kulang tayo sa tools, equipment.
maling impormasyon na ibinibigay sa atin ng customer na nagpapagawa sa atin, o kaya yung mga matatagal ng stock ng mga unit. Doon madalas mabakjaban ng technician, at saka isa pa yung winawardi-wardi ang gawa. Bawal yan dito kay Master Butingting, yung winawardi ang gawa. Kaya gagawin natin ngayon, gagawin natin ito ng 100%. Sige, manood na tayo mga kabutingting. Lalagyan ko muna ito ng charging bulb. Wala na pre yun eh. Tanggalin mo to, nako. Tanggalin mo. Mga kabutingting, di na natin to i-pressurean yung compression. Sigurado buong motor na ito. Wala na naman pre yun. Sigurado yan, kaya gagawin na lang natin, idulubog na lang natin kasi hahaba pa trabaho natin dito. Sigurado naman yan, wala na ka pre yun eh. Oh. Nak, tanggalin mo na. Lulubog natin dito sa tubig. Sige, tanggalin mo na yung Dagdagan mo pala tubig, kailangan umapaw. Dagdagan mo, kailangan umabot agad dito, ha? Okay, dagdag. Mga kabutingting, bago natin punuin ng tubig yan, bago natin lagyan ng tubig, punuin ng tubig, kailangan maglagay na tayo ng konting hangin dito sa nitro. Lagyan na natin ng konting nitro, ha? Lagyan natin ng konting nitro para kahit paano, kung may butas man siya, may hangin, hindi pumasok. Pero may freon pa naman hindi papasok yung tubig, pero sigurado na. Ay, may nabali tayong tubo, lumaki yung butas. Kailangan may hangin na yan para hindi na pumasok yung tubig. Lalaki trabaho natin dito. Ha? Okay, lagyan mo na anak. Lagyan mo. May sumitingaw na Hindi lumabas na butas na. Pero na anak may butas na Ay wala. Bulaling ng lang yata yan To? Ay meron na nga mga kabutingting. Meron na tayo. Meron. Ang taas. Meron, ang lakas Yung pesay na yan. Ata mga kabutingting 200, nasa 200 pa lang mga kabutingting, lumabas na. Pero yung una kong leak test niya mga kabutingting, hindi lumabas yung Maaari ito, yung lumamig na yung tubo, nag-ooperate na yung at saka lang siya nagpakita ng butas ng leak. Kaya ganyan talaga ang complicated ng sira ng mga stock Hindi talaga natin nakikita kagad. Yan ang mga senyales Ganyan. Kahit nilik test ko to, kinalas ko nga ito tag-isa sila Isa dito, tinanggal ko rito. Yan. Tapos pinutol ko rin dito. Pinutol ko rin dyan yan. Para makuha ko to. Tapos pinag-asawa ko siyang dalawa para mahinangan ng sabay. Para malagyan. Wala akong nakitang butas. Pero ito ngayon isang linggo pa lang nasa isang linggo pa lang ngayon lang siya naglabas ng butas. Talagang ganito talaga ang sira ng mga nai-stack Wala siyang butas, tapos pag ginagamit na, siyempre lumalamig din yung tubo na yan. Siguro, yung bukbok lumutong. Hindi natin maipaliwanag bakit ganun. Ang leak test ko rito 450 PSI bawat mga tubo. Pero dito sa 200 pa lang lumabas. Ang gagawin muna natin mga kabutingting, hinangin lang muna natin itong lilibasan ng 200 PSI mga kabutingting. Tapos pagkatapos natin hinangan, ililik test pa rin natin siya ng hanggang 450. Baka meron pang mga kapatid na butas yan mga kabutingting. Kaya hinangan ko lang muna. Iano ko muna, hahanapin muna natin Takay, tulungan mo nga ako, itaas natin. Taas mo muna natin. Yan, taas mo. Dandahan. Oops, sumobra naman. Baba mo konti. Ayun, dito sa isang tubo na yun. Ayun, Doon,
Ayan, ayan. Yan, tubo na yan. Ayan, tinda mo ha. Yan ang inangan natin. Ha? Pag maghihinang tayo mga dito, tutok tayo dito. Pag maghihinang tayo dito mga kabutingting, huwag natin itututok yung init doon sa ibang parte ng tubo. Kasi pag tinutok natin dyan mga kabutingting, halimbawa dito tayo nakatutok yung torque, halimbawa nakatutok yung torque pag ganon, tatamaan yung ibang tubo ng init, pwedeng mabutas yon, pwedeng mahawa yon. Baka yung matitigas na bukbok dyan, ano ba mahawa. Kaya ang gagawin natin, ang tutok ng torque palayo, ha? Para mahagip lang para hindi mahagip yung mga matitinong tubo. Ha? Kasi pag ginatutukan kasi nagbaga yun, dami nangyayari na, dumadami ang butas. Imbis na isa lang, nagiging 2, 3, 4, ako. Yan, ganyan. Kaya ang gagawin natin, dito tayo tututok. Iwasan natin. Kasi pag yan patay, dadami butas niyan. Nagiging parang bahay ng kompyutan yan. Yan, para maiwasan yung masira ibang tubo. Yan. Yan, iwasan natin yung ibang tubo kasi maiinitan yan eh. Ano talagang yan yan. Yan. Yan na natin mga kabutingting. Lulubog natin ulit. Ang gagawin natin dito mga kabutingting, lalagyan muna natin ng 200, kailangan, kanina 200 PSI may lumabas na butas. Ngayon, ang gagawin naman natin, lalagyan din natin siya ng 250. Tapos titignan natin kung may butas, ha? Nako, may lumabas na butas na naman mga kabutingting. Yari na naman mga kabutingting, may lumabas na naman. May butas na naman, taas natin. Saan kaya? Wala na rito, wala Wala. Pero, ba't may nako, yung katabi na naman mga kabutingting. Yung mga katabi. Pakihin mo lang yung video. Ayun yung kabila naman mga kabutingting. Eh, malaki na. Eh, naka-times 2 na nga eh. Ayan. Okay. Lang, ayan. Yung bandang taas naman, yung nahawa yung kabila. Yan, yung taas naman ng bumubula, Eh, ito, sigurado, ampaw na ampaw to, sigurado. Ang gagawin natin, hinangin naman natin yung taas. Bila, wag naman. Okay. Ulit, at titingnan natin yung sira. Yun dito sa isa wala na eh. Ito naman. Dito. Ito lang. Dami ang liliit ng butas niya. Ayun ang dami ng mga butas, ang liliit. Parang dalawa nga eh. Yung katabi parang pangin. Kaya parang kinagat ng vampira. Ang masama na ito mga kabutingting, baka mamaya pag natapalan natin to, tapos mga 1 linggo na naman, nagbutas na naman to. Balik na naman kay Master Butingting to. Kaya iniiwasan natin yung yung mga tubong mainitan eh. Tingnan mo yan ang layo naman ng hinang natin Siguro nadarang lang ng konti yan, mga kabutingting. Yeah? Dito sa kabila, wala Ayan ito yung una. Ngayon, yan naman. Kaya, pag
Magbibilang tayo. Ingatan na naman natin to. Pangami, ito na naman ang kabila na yan. Pangilang tubo ba yan? Yung una pang 5 eh. Binilang ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung pang 7 na yan. Maglaman sana. Okay. Nahang muna. Nahangin pa pala ito. Okay lang. Okay, mga kabutiti, second round. Alagyan natin uli. Makabutin tayo ng champ-champ dito, mga kabutiti. Alagyan natin uli ng sa 200 uli tayo, sa 200. Baka pagdating ng ano, pumutok yan. Napakahina na ng tubo. Yes, wala tayo. Wala. Teka, dali. Salamat, wala na yata sa 200, wala na lumabas oh. Wala na lumalabas mga kabuting-ting oh. Oh, wala oh. Nasaan na? 250. Salamat oh. Mabuti naman oh, natapos kami dito, 2 tubo lang, hindi na ako pinahirapan oh. Napakabait naman ng aircon na ito. Hindi na ako pinahirapan. 250 pa lang, dadagdagan natin. Lagyan natin ng mga 450, mga kabuting-ting. Ayan o. Oh, ayan na. $450. Ayan na, danado natin. 450 pesay na mga kabuti. Napakataas na niyan. Ayan, wala na oh. Wala na mga kabuting-ting, natabunan na. Natabunan na mga kabuting-ting, wala na. Mabuti na lang, hindi na tayo pinahirapan na ito. Sana naman, pag lumalabig siya, huwag na siya magbutas. Kasi minsan yung paglamig din ng tubo, nakakabukbuk din yun eh. Tapos siyempre, may langis. Umiikot yung langis sa copper. Lumalambot yung matatigas na bukbok niya. Kung may bukbok pa yan, sana wala na. Ano mga kabuting-ting? Ako, wala na oh. Hindi na tayo pinahirapan oh. Sinasabi ko nga naman oh. Hindi na ako pinahirapan ng ergo na to oh. Kakasugdo na kami ng ergo na to oh. Ayan mga gagawin natin mga kabuting-ting. Ikakasa na natin to mga kabuting-ting. Okay na to. Ayun oh, wala na oh. 2 tubo lang oh. Wala na. O anak, kapata na natin to.
Oh, pasok natin. Pumayin mo natin. Bale, mamaya natin. Yun. Babacuumin muna natin yung mga kabutiting. Meron ako rito may wagang vacuum eh. Para wala yung mga nitro sa loob. Babacuumin muna natin ng may wagang vacuum. Pag nawala na, tsaka natin kakarga na to. Diretso ng karga to. Yun na mga kabutiting. Kabakirbin muna natin ng mga ilang sandali. Ayun, dami pang hangin. Papasingaw muna tayo mga kabuting-ting para lumabas yung hangin sa... Kakarga na natin yan mga kabuting-ting. Ang karga nito mga kabuting-ting 65 PSI lang ang karga nito. 65 lang ang PSI ang kaya kakarga natin. Tapos kukunin natin yung tamang amperahe niya para makuha natin yung tamang. Tingnan muna natin kung ilan amperahe mga kabuting-ting. Ano ba yung ano nito? Guli mo hindi ko. Batong kukunin natin mga kabuting-ting kung ilang amperahe. Ito ang gagamitin natin 4 ampere no, 4.0. 4 ampere lang mga kabuting-ting ang ano natin. Kukunin natin ampere no. Kailan niya mga kabuting-ting? Magiging 65 dito, 65. Okay, 70. Tapos 4 ampere, 4 ampere ha. Kailangan parehas na parehas, no? Para hindi pa problema tong aircon na to. Sige, sasaksak muna natin mga kabuting-ting. Sasaksak na natin dito mga kabuting-ting. Oh, mandar na oh. Nakakarga na natin ito mga kabuting-ting. Yun mga kabuting-ting oh. Ito kulang pa mga kabuting-ting, kulang pa. At saka baba pa oh. Yan. Ano pa lang yan, dapat ko dagdag mga kabuting-ting, dadagdagan natin yan. Walang lamig yan mga kabuting-ting. Ngayon nag-yelo na oh. Dagdag pa ulit. Yan, 2.5, 2.7. Mataas-taas na mga. Huwag natin bibigay mga kabuting-ting, mabigla to. Oh. Yan oh. 50 pa tayo mga kabuting-ting. 53 na oh. 53 na oh. Dagdag pa uli. Oh. Dagdag pa uli. Oh yan, malapit na dito.
3.2. Kwenta. Ngayon lang natin yung mga kabutiti kasi tataas pa yan eh. Habang lumalamig yan, tataas pa yan eh. Ano? Dagdagan pa natin, dagdagan, no? Mga 70 ang karga na ito kasi medyo mataas to eh. Maraming tubo eh. Yan, malapit na to. Eh, di na to mga kabuting-ting. Ayan o. Mag-popor na o. So. Sakto na yan mga kabuting-ting. Pag gumaganyan. Sakto na yan. Mamaya-maya, ano na yan? Tapos dito. O dito, 60 na tayo. 60, mag-65 na nga rin eh. Sakto na. Ayun o, 3.9 na. Ano? Mag-popor na yan. Yan, por na yan. Mag-popor na yan. Lamig na mga kabuting-ting Lamig na Yun nagpopor na. Okay na to mga kabuting-ting. Nagpopor na yan. Basta ganyan okay na yan mga kabuting-ting. Ha? Basta pumapasok na yung por. Okay na yun. Naglalaro na Ano? O yun tumataas na yun po. Okay na to mga kabuting-ting. Gagawin na natin dito mga kabuting-ting. Isasarado na natin to mga kabuting-ting. Tapos ipipitch off ko na lang to mga kabuting-ting. Okay na to. Okay na to mga kabuting-ting. Okay na. Okay na to mga kabuting-ting. Salamat pinarin niyo mga video mga kabuting-ting. Thank you.